Pinoy Discover. Pinoy Discover. Pinoy Discover. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng impormasyon hinggil sa iba't ibang uri ng siyensya na makatutulong sa lahat magtuturo ng detalyadong mga paksa tungkol sa siyensya upang maunawaan at maitaas ang antas ng kaalaman ng sambayanan. Pinoy Discover. Pinoy Discover. Ang Pilipinong kinilala sa kanyang angking galing sa pagtuklas. Pinoy Discover. Nilalatag ang mga kalutasan sa siyensya lamang matatagpuan. Mga tuklas na pinag-aralan, ginawa, subok na at pinakinabangan. Pinoy Discover. Narito ang siyentista ng bayan, Engineer Pelayo June Batong Jr. Magandang hapon po sa lahat ng mga nasugid na sumusubaybay at nanonood sa ating palatuntunan ng The Pinoy Discoverer. Ako po si Engineer Pelayo Batong Jr. na inyong mapapakinggan at makakasama sa loob ng isang oras sa pagtalakay ng mga dagdag kaalaman lalo na sa siyensya. At kayo ay pwede rin magtanong o mag-comment sa ating Facebook account sa Pinoy Stream Versatile Radio at sa YouTube account ng BDT Radio Production. Maaari din kayo mag-email sa email address ko jfbatong@yahoo.com at pwede rin kayo mag-text o pwede rin nyo rin ako tawagan. Globe line 0906-461-6621. So, yan po. I hope na sundan po ninyo yun. Ulitin ko ulit, 0906-461-6621. Okay. Tatalakayin po natin ngayon ay yung tinatawag na one-word order. Dahil ito ay mga nakaraang taon, parang conspiracy theory lang ito. Pero sa totoo lang, ang tinatawag niya New World Order ay talaga nag-i-exist. In fact, agenda yan sa United Nations at agenda rin yan ng mga world power. At yan po ang ating tatalakayin. Dapat yan yung tinalakay natin noong nakaraan, pero siningit muna natin yung vaccination ng COVID-19 kasi emergency yun dahil doon sa paglabas ng tinatawag na Delta variant. Sunod-sunod nga yung mga nagte-text sa akin na sunod na raw yung one word order dahil marami na intriga rito. Lalo na doon sa mga membro ng Ambassadors Club na naging guest ako one time sa kanilang Zoom meeting. At may mga member din sila na nag-request na kumari i-discuss ang New World Order. Okay, so ang New World Order, as I said, is just a conspiracy theory ng mga nakaraang dekada. Pero sa ngayon, ito ay tanggap na ng marami at ito ay dinidiscuss na rin. In fact, ang one world order ay ang purpose po nito ay magkaroon ng isang balance of world power. Gusto nila ay merong isang bansa na lang, meaning to say hindi na kailangan ng passport. Pag ikaw ay pupunta sa Amerika, sa Europa, pwede kang bumiyahe anytime. In short, you will be a citizen of the world. Wala nang mga visa, wala na lahat yun. Ang gusto ang adhikain po ng one world order, bukod sa wala ng visa, wala ng boundary. Ika nga, the globe is one for everyone. Wala na yung Amerikano ka, Pilipino ka, Hapon ka, Afrikano ka, wala na yun. So, yan ang tinatawag na one world order. At ang adhikain din nila ay magkaroon ng isang
one word language. Isang lengguwahe na lang gagamitin. Siguro, Espanyol, o French, o English, kung ano yung dominant, o Chinese. Pero the most spoken language in the world, sa ngayon, palagay ko, Chinese. So, yun ang tinatawag na one word order. At napasama na rin yan yung tinatawag na one religion. Yung isa na lang religion, wala na siguro yung mga wala nang Katoliko, wala nang Protestante, wala nang Muslim, wala nang Adventist, etc. Ibig sabihin na one word religion. Isa na lang ang pananampalataya ng tao. Meaning to say, isang Diyos na lang ang sasampalataya. Wala na yung mga, wala na Muhammad, wala. Ang problema na ito, wala na rin siguro yung Jesus Christ, etc. So, yun ang kailangan ayusin pa natin kasi mga mahirap po yata yun. Yan po ang talagang adhikain ng one word order. Pero medyo nabaligtad dito ng konti dahil sa pagsuporta ng mga secret organizations, ika nga. At nabahiran ito ng hindi kanais-nais ng mga adhikain. Tulad nung yung sinasabi nilang one currency for everybody. Isa na yun. Kaya nga lumabas nga itong sinimulan nga yung Bitcoin, cryptocurrency, etc. Na maganda rin naman kasi sa New World Order, ultimo yung cheque na gagamitin mo kapag sinulat mo yung amount, hindi makikita nung receiver yung amount na nilagay mo. At wala kang pangalan doon, wala kang kundi symbol na lang. Yun yung tinatawag na tawag na yun doon, yung mga magugulong graphics. At yun ang magiging permanenteng identification mo. Actually, ang one word order po ay matagal na nagsimula yan. Magmula nung itanayo ang United Nations, ang United Nations ay nagkaroon na ng adhikain na pag-isahin ang layunin ng buong mundo. Kaya lang, ang problema rito, papaano? Anong gobyerno ang susundin? Kapitalismo, komunismo, sosyalismo, o ano? Ano ba? So, diyan nagkaroon ng hindi pagkasundo-sundo. But although hindi pa nagkasundo riyan, tuloy lang ang pag-usad ng adhikain na pag-isahin ng buong mundo. Maging isang global people na lahat. Subalit sa pagpasok ng mga secret societies, ika nga, yung mga grupong elitista, grupo ng mga bilyonaryo, mayayaman, grupo ng mga profesional, etc. Unti-unting nabago ito. Okay. Tulad halimbawa ng sinasabi nilang New World Order supported by the world monarch. Okay, sa pyramid po ng organization ng New World Order na ilalabas nila, merong isang monarchy sa taas, isang mamumuno para sa lahat. Susundin niya na isang tinatawag na Crown Council of 13. Kung sino-sino ito, huwag na muna natin banggitin at wala naman talagang kumpirmasyon pa kung sino itong 13 ito. Although nabanggit ito sa Revelation 17, chapter 17, verse 12 sa Biblia. At marami pa mga verses sa Biblia na nabanggit din ito. At ito ay sinusuportahan din ng
isang tinatawag na Committee of 300. Ang Committee of 300 ay nag-exist po sa Amerika po yan. And under the Committee of 300, may mga malalaking organization pa yan. Nandyan yung mga fraternity ng Harvard, mga universidad sa Amerika, sa UK, sa Cambridge, etc. Tulad na rin bawa ng Bones and Skull, kung saan yung organisasyon na yan, o fraternity nga, kinabibilangan ng mga Bush family, mga mag-aama na Bush ay member ng itong Bones and Skull. Okay? At sa ilalim naman ng Committee of 300, nandiyan po yung tinatawag na nilang round table. Yan yung po yung mga think tank. Okay. I'll give you one example of a round table. Ito mga economic conferences o fora na ginaganap po tulad ng nakaraan, time ni President Trump, yung huling pag-uusap sa Davos. Yun po ay isa sa mga world fora wherein mga umaattend po riyan ay mga world leaders, pero lamang po riyan ang mga membro ng kabilang tinatawag na world order. At noong 2020 actually, doon sa conference sa Davos, na kung saan nagsalita si President Trump at sinabi niya, he is not after globalism. He is not a globalist. Parang hindi siya sang-ayon doon sa inaadhika ng world order na global community. Dahil sa kanya, nabahiran na ito ng hindi magandang adhikain. Katulad halimbawa, under this new world order, meron silang goal at kung tawagin nila yan ay Agenda 21 or Agenda 2030. So, kung Agenda 2030, that is from now until 2030, that's about 12 years. No? Pero ang talagang purpose ng agenda na yan, na palagay ko nagsimula na rin yun, bawasan ang populasyon ng mundo by 95%. Their purpose and objective is to depopulate 95% of the world population by 2030. At ito'y nagsimula na. Ang paniwalang ginawa nila rito ay itong controversial na nangyayari na naging pandemic, although hindi naman dapat. Ito lang ang pandemic na magdadalawang taon na, sumasampa pa lang sa milyon na namamatay. Kung ikumpara sa ibang nakaraang pandemic tulad ng cholera, Spanish flu, etc. Sa loob lang na ilang buwan, tulad ng Spanish flu, ang total na namatay yan, maabot ng more than 15 million. For a little, about 15 months. Yun ang talagang pandemic. Pero ito, kaya nga binibiro nung iba, hindi tunay na pandemic ito. Ito pandemic to, plinano. O kaya, ewan ko, marami pa silang binansag dito sa nangyari pandemic na ito. Pero sa tingin ng mga eksperto, lalo na sa in the field of science, para lang itong drill, kumbaga sa sinubok lang nila. Hindi pa ito yung talagang tunay na pandemic na ilalabas nila. Itong nangyari ngayon, beginning 2020, nagsimula yan towards the end, November, December of 2019. Pero 2020 yan ni-recognize ng buong mundo. Yan ang pasimula nung adhikain ng One World Order to depopulate the world by 95%. So, ibig sabihin, kung ilang bilyon man tayo ngayon,
Sa ngayon, ilang billion ba tayo sa ngayon? 7.9 o 13 billion yata, something like that. So, 95% yan, lahat dapat mawala within the next 12 years. So, ang matitira po dyan, 5% lang. Ngayon, sino-sino itong 5% na ito? Itong 5% na ito ay yun lang grupo ng mga elitist group na kung tawagin nila ang sarili nila ay the working class and the thinking class. Yung hindi pinakikinabangan para sa kanila tulad ng middle class down the line, hindi kapakipakinabang sa kanila yan. Ang tingin nila yan sa punto ng middle class down the line, mga eaters, kumbaga palamunin. Yan ang tingin nila. So, from the think tank hanggang sa kanila, itong mga elitistang sila lang ang dapat na mabuhay. Ito yung comprising of only 5% of the present population of the world right now. Yan ang purpose nila. Yan ang hindi maganda diyan, na hindi kanais-nais. Although meron namang isang grupo na one world order din ang atikain. Pero sa one world order na adhikain nila dito, yun yung tinatawag na global reset, wherein ang direksyon naman nito mga to okay, isang currency, isang citizen, global citizen, at wala sa kanila yung depopulation. Ang purpose ng reset ng yung kabilang one world order, to feed everybody, meaning to say walang may iwan. Lahat halos pantay-pantay. Hindi naman exactly pantay-pantay. Kundi tuloy pa rin ang buhay, may liberty, may demokrasya, may social order. Yan yung grupo ng one world order na kinabibilangan ng mga patriot group na kinikilalang leader ngayon is si President Trump. Yan yung grupo ngayon. Okay. Samantalang itong grupo ng one world order na katulad ng diniscuss natin kanina, ito ay pinamumunuan ng mga elitist family katulad ng Rothschild family. Yan ang nag-imbento ng Federal Reserve Currency na walang halaga. Okay. Walang gold backup. Ganon din itong si Rockefeller. Si Rockefeller, yan ang isa o ang pinakamalaking nagpondo para matuloy ang World War I. Okay? At ang pangkasalukuyan ngayon na pumapalagpag na siyang pumopronta dito sa one world order na kabilang grupo ay si George Soros. Ito yung bigating investor na actually investment niya ay mga financial interest din ng mga Rothschild family. Okay. At ang isa pang grupo na sumusuporta dun sa unang tinuran natin ng world order na hindi kanais-nais, na walang gusto kundi i-depopulate ang mundo by 95%, ay itong grupo nila Bill Gates. At lately, napapasama na rin si Elon Musk dito. At ganoon din ito may-ari ng Google. At may-ari ng Facebook. At may-ari ng malalaking media outfit. So, dahil sa pagsasama-sama ng pwersa na yan, ng mga very powerful families and groups and institutions,
Kaya naisusulong nila itong adhikain nila na to depopulate the world and then remove the freedom of movement of people and take a total control of the whole world. Parang gagawin na lang yung matitirang populasyon ay magiging parang puppet na lang nila. So, mangyayari, wala na tayong middle class, itong mga elitista, and then yung elitista na yan, mga 1% of the total population of the world lang naman yan. Ngayon, kung ma-depopulate dun sa 5%, siguro, ang elitista dyan, mga 2%, at yung 3% lahat yun, servant leaders na lahat yun. Meaning to say, yan ang mga alipin na nila. Yan ang magiging mga puppet nila. Okay? So, yan ang gagawin nila mga workers. Para ka na lang robot. Ito ay kapag napagtagumpayan nila yung adhikain nila na by 2030, wala na yung 95% of the total population. Okay. So, paano nila ginagawa ito? Actually, sa United Nations, ang coverage nila rito ay yung tinatawag nilang sustainable development. Yung sustainable development kasi, pag binasa mo yan, buong buo yan. That's about 35 pages yata yun ng sustainable development. Makikita mo yan na ang objective niya ay nasa gitna. Nandun yung objective ng one world order na walang iwanan. Pero lamang yung objective ng sustainable development dun sa tinatawag na i-depopulate mo ang mundo by 95%. At para masustain mo ang development, iiwanan mo lang yung 5% ng mga taong kapaki-pakinabang. Yun yung nakatago dun sa agenda ng sustainable development na sumulat sa pool, agenda na ng United Nations. Okay. Sa Amerika, naging very active ang one world order nung maging presidente yung senior Bush, si George W. Basta yung tatay ni George Bush na isang Republican. Okay. Kung papanood nyo yung mga unang mga speeches niya magmula ng inauguration, nung mag-take oath siya as president, binanggit niya na kagad ang direksyon ng one world order. Doon pa lang sa speech niya, mga 7 beses niya binanggit ang one world order. Okay. Noong time din ni Nixon, si Nixon, in-introduce na rin niya initially ang adhikain ng one world order. Kaya nga, bago matapos ang termino niya, yun yung time na tinanggal niya ang ginto as backup of the US dollar currency. Kaya niya tinanggal yan para magkaroon sila ng leeway na mag-imprenta ng US dollar na hanggang sa puntong wala na halos halaga yung US dollar na pini-imprenta nila, pero dahil wala nang halaga, wala nang backup na ginto. So ang tawag natin noon sa US dollar na yan, fiat money ang tawag na lang dyan. At ang naging backup na lang yan ay yung trading system na ginagawa ng Amerika. Na diyan sa trading na yan, pinakikita ng interest yung paper money nila para magkaroon ng halaga, kuno. Kaya lahat ng interest na kinikita niya, yan ang tinatawag na virtual economy because it's coming from a virtual money. So
Diyan nagsimula no time ni Nixon. Itinuloy nila George W. Bush yan, itinuloy ng mag-ama at lalong naging very active yan nung manalo si Barack Obama. Kung inyo makikita, medyo okay, konting politika itong one world order na ito. Si Barack Obama, although hindi isinilang sa Amerika at isang African American na isinilang sa Kenya, ay ginawa pa rin presidente. Why? Dahil sa position niya sa Illuminati. Okay. Lahat ng mga leader na yan, member yan ng tinatawag na Illuminati. Ang Illuminati ay isang organisasyon ng mga filthy rich people, professionals, actors, actresses, scientists, and mga world leaders. Yan ang composition ng Illuminati. Ang Illuminati, matagal na nakatayo yan, pero hindi pa sila involved sa One World Order. Itinayo yan unang araw ng January 1776. At ang founder niya ay isang German, si Adam Weishaupt. Weishaupt, W-E-I-S-H-A-U-P-T. So, pronunciation nito is Adam Weishaupt. At ang headquarter ng mga Illuminati until today, nasa Ingolstadt sa Germany. So, maliit na organisasyon lang yan na nagsimula. Pero mabibigat ang mga membro niya. Karamihan ng mga membro niya ay mga world leaders, mga elitists ng mga iba't ibang bansa. Yan ang Illuminati. At ang Illuminati yan, ang sinusuportahan ay yung una natin diniscuss na one world order na ang adhikain ay magbawas ng tao sa mundo. Kasi meron niyang ang theory kasi nila yung mga non-workers, yung mga yung tawagin nila is low thinkers at low workers, pabigat sa mundo, pabigat sa gobyerno. Yun ang gusto nilang tanggalin. Okay. Anyway, kung inyong isa-search, makikita nyo sa YouTube yung isang meeting ng mga Illuminati wherein talagang sinabi nila na ang Africa ang uunahin nilang babawasan ng tao. In fact, sa Africa, halos lahat ng Afrikano na walang kapakipakinabang sa kanilang paningin ay kailangan mawala sa mundo. So, at ang Africa ay gusto nilang i-convert ang Africa as a savanna for vegetation and forestry. So, halos walang tao kundi diyan magpo-produce ng pagkain, ng vegetation, lahat ng mga punong kahoy, etc. Diyan nila i-develop para diyan manggaling yung natural food, yung 5% ang matitira na populasyon ng mundo. Yan ang programa nila. Okay. Kaya nga, kung makikita nyo, si Bill Gates, lahat halos ng vaccination sa buong Amerika, pinondohan niya na yan. Libre ang vaccination. Libre ang polio, libre lahat. Pero ito na nga yung tinatawag na portion ng depopulation para hindi mahalata rather than fund a world war. Mahirap ang world war para sa kanila. Kasi kung magkakaroon ng pangmalawakan na giyera, hindi may iwasan ang paggamit ng
nuclear. At alam ng mga elitista na ito na kapag ang nuclear ay merong isang bansa nag-launch ng nuclear, hindi na mapipigilan ang pagkasira ng mundo dahil siguradong may gaganti at may gaganti. Ang nuclear arsenal natin yun umaabot na sa 27,000 nuclear warheads. Yan ay nakatago sa US, Canada, China, France, Germany, North Korea, at may mga ibang bansa rin dyan na meron na rin yan, hindi lamang recorded. Okay. So, iniwasan na ng mga elitista na magkaroon na ng pandaigdig na digmaan. So, yung First and Second World War na finandingan ni Rockefeller, First World War, at yung Second World War, na-involved din sila riyan, na-involved na rin ang Rothschild dyan. Sila nag-funding sa Germany at nagpautang din sa Japan para mangyari ang Second World War. Pero hindi pa rin nabawasan ng gusto ang tao. So, dismayado sila. Hanggang sa, ang naisip na lang nila, bawasan ang mundo sa pamamagitan ng diseases, sa pamamagitan ng sakit. So, sinimulan nila yan sa Monsanto. Ang Monsanto ang gumagawa ng lahat ng klase ng fertilizer, lahat ng klase ng insecticide na ikinalat sa buong mundo. At diyan nagsimula ang pagkakaroon ng sakit na cancer at kung ano-ano pa. At diyan nagkaroon ng total death na hindi bumababa sa 300,000 every day. Dahil sa mga inihalo sa mga pagkain natin na nanggaling dyan sa chemical preservatives na minamanufacture sa pangunguna ng Monsanto. Okay. Pero hindi pa rin sila nasiyahan dahil kukunti lang namamatay. Kukunti lang namamatay sa heart attack, cancer, etc. etc. Hanggang sa tinest na nila itong SARS. Itong SARS, nagsimula ito 15 years ago pa. Paunti-unti. Yung mga swine flu, etc. Lahat yan man-made. Okay. Diyan nila sinimulan. Kasi kaya nila sinisira ang livestock. Isa rin yan sa gagamitin nila na by 2030 sa pagpagsak ng economy, mauubusan na rin ng pagkain ng tao. At yan magkakaroon ng hunger. Yan ang tribulation na binanggit sa Biblia na magkakaroon ng taggutom sa buong mundo. So, isa yan sa mga programa nitong One World Order na sa kalakaran itong pag-iisip ng mga membro ng Illuminati. Sila ang number one na nag-iisip ng mga ganyan para hindi para masira ang mundo, kundi para mabawasan ang population ng mundo. Okay. Ngayon, ano-ano pa mga organisasyon ang sumusuporta dito sa isang klase ng One World Order na to? Nandyan din yung grupo ng Committee of 300. Diyan sa committee na yan, kasama dyan ang CFR, yung Commission for Foreign Relations ng US. Yung organisasyon na yan, actually, nung ako'y nasa gobyerno, napasama rin ako, naka-attend din ako sa meeting yan dito locally. Nakita ko, maganda ang atikain ng Commission on Foreign Relations ng Amerika. Pero kung inyong pag-aaralan, ang talagang formation ng Commission on Foreign Relations, doon mo makikita na nandun pa rin talaga yung tinatawag na policy intrigue
to depopulate the world. Nandun pa rin talaga. At ang mga galamay na ginagamit niya ay itong tinatawag na CIA, MI6, at yung Mossad ng Israel. Yan ang mga galamay na ginagamit nila. Yan ang kumukuha ng mga intelligence sa bawat bansa at pinag-aaralan nila ang kilos ng tao, kultura ng tao sa bawat bansa. At dyan din nila ginagawa ang pagsusulong ng Agenda 2030 o yung tinatawag na Agenda 21 ng One World Order. So, lahat na nangyayari sa mundo ngayon, ito ay dahil sa adhikain ng tinatawag na One World Order. Kaya nga't makikita ninyo, ang One World Order, kung titignan nyo yung US dollar bill, merong naka-imprenta dyan na pyramid at merong isang mata doon sa ibabaw. Yung Latin word na nandun sa ibabaw niya, ang ibig sabihin yun, kung inyong babasahin sa English, yan ay One World Order. So, tama lang na ang One World Order ay naiyatas sa tinatawag na New Babylon, and that is America. Ang Amerika ang magpapasimula ng launching ng One World Order. Sila ang magpapasimula. Although ang Amerika din ang mamumuno sa pagkontra itong tinatawag na One World Order. So, dalawa yan. Kaya nga yung mag-ingat kayo doon sa Global Reset na announcement. Yung in-announce Davos na Global Reset na in-announce ni Mr. Schwab, yun yung head ng yung Davos Conference. Yun yung Global Reset na para doon sa depopulation. Yun namang Global Reset na in-announce ni President Trump. Yun yung global reset na kung tawagin natin ay ang sustainability niyan ay yung release ng NESARA and GESARA. Yan pong NESARA and GESARA, yan po yung sustainable development na pinirmahan naman, napilitan si Bill Clinton at that time bago matapos ang term na napirmahan niya sa pag-aakala na yung goal backup na NESARA at GESARA ay mapupunta doon sa One World Order na kinabibilangan nila. Pero sa ngayon, mukhang kontrolado pa rin ni President Trump dahil bago siya nag-step down sa White House, nag-announce na siya ng release at pinirmahan na rin niya ang release ng NESARA at GESARA. Sa susunod na episode, ipaliliwanag natin yung sustainable development ng NESARA at GESARA at kung anong ibig sabihin niya. So, yan ang dalawa o magkahiwalay na adhikain ng tinatawag na One World Order. So, mag-iingat kayo kapag narinig yung One World Order, kasi yung iba, dahil sa conspiracy theory na kumakalat noon pa, ang tingin nila sa One World Order is Antichrist. Ang One World Order ay, ano tawag dito? Yun nga, yung pamumunuan ng isang tao lang under a socialist or communist system of government. Na malaking posibilidad na doon nga mapunta niya. Kasi para makontrol mo ang buong mundo, the most effective system that you should implement is actually socialism. Pure socialism, hindi social democracy. Kung social democracy man lang sana ito, okay yun.
maganda ang social democracy. Pero ang gagamitin talaga nila dyan ay ang socialism ang gagamitin nila, which will lead into communism. Na talagang suspended na ang demokrasya, suspended na ang civil liberties ng mga tao. So, ingat po tayo dyan. At yung isang one world order naman, yan yung one world order na para sa pangkalahatan. At diyan yung tinatawag nating Nesara and Gesara na i-discuss natin sa susunod na episode po natin para maintindihan ninyo kung ano ito. Ako. Sa kaisipan ng karamihan, ang one world order ay masama. Hindi po. Lamang lang ang masama na nagsusulong ng one world order. Lamang lang kasi karamihan sa mga elitista mga Illuminatis at yung mga Illuminatis na yan yung nagsusulong ng sinasabi na natin na the population of the world. Okay. Kaya ang mga elitista sa pamumuno ni Bill Gates, kinontrol na nila ang 4 big pharmas sa US. Ang Moderno is 100% na kontrolado ni Bill Gates. Ang Pfizer, majority ng investment nandiyan din. Portion of Johnson, may kinalaman din siya rin. At yung AstraZeneca, na dati pag-aari ng isang German institution, kontrolado na rin nila. So yung 4 na big pharma na yan, mag-iingat po tayo rin. Although marami silang gamot na na-develop at marami silang yung mga previous vaccine na na-develop, yan, anti-cholera, anti-polio, etc. Okay yun. Okay. Pero itong huli ay talagang tahasang naglabas na sila ng mga vaccine na talagang hindi pakikinabangan, kundi vaccine na talagang may kaakibat na kademonyuhan. Kasi actually ako, I'm sorry, pero I don't consider this as a vaccine. Marami ng pag-aaral na lumabas. At ganun din po yung isa sa napaka-obvious na ang vaccine na yan, obviously talagang hindi vaccine. Yung mga na bakunahan sa Europe, yung mga kasamahan ko dati sa trabaho sa laboratory, in-examine nila mga blood ng mga yung dugo ng mga na-vaccinate. Kahit na anong pag-aaral ang gawin nila, wala silang nakitang anong tawag ito? Wala silang nakita na nakalimutan ko yung term. Na nag-develop dun sa dugo nila para labanan yung itong tinatawag na COVID-19. Wala sila nakita. Kaya sabi nga nila itong vaccine na to talagang ginawa ito para makapamerwisyo at makapagbawas ng buhay ng tao. Kaya mag-iingat po tayo at nagsimula na po ang Third World War actually. Huwag na natin asahan na magkakaroon ng pangatlong digmaan pandaigdig. Hindi po mangyayari yan. Digmaan ay nangyari na. At ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng mga gamot, pagkain,
at sari-saring teknolohiya para makapamirwisyo sa buhay at pamumuhay ng tao sa buong mundo. Pati mga gadgets po natin, pag-ingatan po natin yan. At ginagamit na rin nila yan para makasira sa sa ating kalusugan at maging cause ng ating kamatayan. Part pa rin yan ng atikain ng One World Order. Okay. So, palagay ko natackle na natin yung fourth portion ng One World Order. Sa susunod na episode ay itutuloy natin ito at hihimayin po natin ang lahat ng organization na sumusuporta dito sa tinatawag na One World Order. At bago tayo magtapos, gusto ko rin munang banggitin sa inyo yung grouping ng mga bansa na nagsimula noong 1975. Part pa rin ito ng One World Order. Ito yung tinatawag na Group of Seven o G7. Sino-sino po ito? Ang Group of Seven po na nabuo noong 1975 ay pinangungunahan ng Amerika, ng United Kingdom, Japan, Germany, Italy, at France. Okay. Anim lang muna yan. And then 2 years after, sumanib na dyan nakasama na dyan ng Canada. Okay. So, Canada ang pampito. Kaya tinawag silang G7. Okay. So, ulitin ko. Yung mga bansang yan ay ang France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, USA, and Canada. At a year after uli niyan, isinama na rin ang Russia. Kasi kaya naging ang tawag na ngayon dyan ay Group of 8, G8, okay? Pero naging G7 uli yan kasi itong Russia, nung sinakop nila ang Crimea sa Eastern Europe, sinuspindi sila ng grupo. Okay. Pero temporary lang naman yan dahil nag-expand pa yan. Ngayon, G20 na yata. G20 na ang tawag dyan. So marami nang nasamang mga bansa dyan. Unfortunately, tayo hindi kasama dyan. Malaysia hindi rin kasama dyan. Pero magugulat kayo, ang Indonesia ay kasama dyan. Because economically stable sila based on the GDP na record nila na ginawa ng Standard & Poor's. So kasama ang Indonesia dyan. Okay. Itong groupings na ito, ang pinaka-solid talaga rito ay yung original na Group of 8. Pero magugulat kayo, ang China never na naimbitahan o napasama dyan sa grupo niya. Bakit kanyo? Although ang China sa ngayon, though they are considered the biggest economy in the world, kaya hindi sila mapasama riyan. Although malaki ang ekonomiya nila, kung titignan mo yung economic condition ng population nila, isa pa rin sa pinakamababa sa buong mundo. So they are not considered economically stable based on the individual condition or economic condition of their population. So hindi sila na-qualify dito sa grupo na to. Kaya dahil marami nagtatanong sa G8 na yan, dapat kasama ang China dyan. Kanila. Dapat kasama ang India. Although ang India sa ngayon napasama na. Kasi ang India, sa dami ng population naman nila, although economically maganda ekonomiya nila, kung titignan nyo yung distribution ng wealth dun sa tao dahil sa dami ng population nila, hindi pa rin sila economically stable. Ganun din po ang China, kaya hindi sila qualify. Pero lately, 4 years ago, napasama na ang India dito sa Group of 20.
Pero ang China, until now, hindi pa iniimbitahan, hindi pa napapasama. Yan ang diferensya ng kapag ang gobyerno ay komunismo ang pinaiiral. Kasi sa komunismo, ang wealth nakafocus lang din dun sa mga elitists, sa mga politician, o kaya yung membro ng Politburo. Pero majority ng mga tao nandun sa Class C, A, B, C, o Class D, C and D, nandun pa rin. So, yun ang kadahilanan kung bakit hindi ikinukonsider ang China as economically stable country. Dahil doon. Okay? So, ano pa? Ano pang hindi natin na-discuss sa unang ano natin? So, dyan na lang muna magpatapos itong unang bahagi ng discussion natin sa tungkol sa one world order. At tituloy natin yan sa susunod na episode natin. At i-discuss ko sa inyo ang participation ng bawat organization na sumusuporta dito sa One World Order. So, ako'y mamamaalam na muna. Kalipas ng 1 hour. Sa next episode po natin, itutuloy po natin ang katapusan ng discussion natin sa One World Order para malinawan ninyo ng gusto kung ano itong One World Order na matagal na ninyo naririnig at kung ano itong simbolo na ito na pyramid na mayroong isang malaking mata doon sa apex niya. Okay. So, muli, inaasahan ko susubaybayan ninyo ang karugtong ang pagtatapos ng discussion natin tungkol sa One World Order. At maya't maya ay idadagdag ko yung mga pangyayari tungkol dito sa vaccine natin, itong pandemya natin. By the way, meron sumunod na variant na lalabas. Ito ay lumabas na sa Brazil. Ang tawag nila rito ay MU. MU. Okay. Bakit lumabas na sa Brazil? Kasi sa Brazil, naka-third batch na sila ng vaccination. Yan po ang epekto ng third batch ng vaccination. Dito sa atin, second batch, naka-second batch na tayo. So yan yung kaya lumabas ang Delta. Okay? Sa Brazil, okay, naka-pangatlo na sila. In fact, may booster na sila pang-apat. So lumabas yung variant ng MU. Okay? So wag nating hintayin na darating dito sa atin yung MU na yan. Kapag tayo yung nag-third batch ng vaccination dito, sigurado magkakaroon din tayo ng variant na MU. At mas nakakatakot yan kaysa sa Delta. Kaya ako paulit-ulit na sinasabi yan para maparamdaman ng gobyerno natin na sana'y maging practical sila. At wag na nilang pangalandakan itong bakuna na ito. Sapagkat itong bakunang ito ay hindi solusyon sa pandemya. Ang bakunang ito ang siyang magpapahirap sa atin. Dahil sa lockdown na yan, babagsak ang ekonomiya natin. Dahil sa bakunang yan, maraming tao, profesional, etc. ang posibleng maging biktima ng kasamaang dulot ng vaccine na pinamimigay ng 4 na big pharma sa Amerika. At yan ay ang Moderna, Pfizer, AstraZeneca at Janssen. Okay. Ang Janssen, hindi gano. Kasi ang Janssen, wala silang second batch. So, okay lang yun. Pero hindi ko pa rin ini-endorse yan. Okay. So, hanggang dito na lang po. At muli tayo magkita-kita sa susunod na Sabado. At ako'y panandali ang mamamaalam muna. At sa ating pagbabalik ay tutuloy natin discussion natin
tungkol dito sa one word order. Okay. Thank you very much at magandang hapon po sa inyong lahat. Inyong napakinggan si Engineer Pelayo June Batung Jr. Ang Pilipinong kinilala sa kanyang angking galing sa pagtuklas. Pinoy Discoverer. Pinoy Discoverer. Naway may napulot kayong kaalaman at magsilbing gabay ninyo sa pag-unlad. Pinoy Discoverer. Pinoy Discoverer. Hanggang sa muling pagtatanghal.